ingatan natin kasi ang Marquez talaga may, kumbaga, magre-revenge talaga siya. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Sa ibang balita, bagong Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. aminadong mabigat ang iniwang hamon sa kanya ni Pangulong Noynoy Aquino na iangat ang industriya ng turismo sa bansa. Pero kumpiyansa si Jimenez na maaabot ang target ng Pangulo. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Masayang nagkamayan sina dating Tourism Secretary Alberto Lim at ang kahalili niyan si Secretary Ramon Jimenez Jr., isang veterano sa marketing communications. Si Jimenez ang bumuo ng tuwid na daan campaign advertisement ni Pangulong Noynoy Aquino noong 2010 elections. The vision of the straight road was his from the start. All we did was transform it into a single-minded idea that compelled people to vote for him. Ngayon, masusubok ang galing ni Jimenez sa pagbebenta ng Pilipinas bilang destinasyon ng mga turista. Mabigat daw ang target na ipinapasan sa kanya ng Pangulo. We've got to build an entire industry that is focused on generating income and employment. Pero kayang-kaya raw yung maabot. Kung ganda raw kasi ng mga tanawin ng pag-uusapan, hindi mauubusan ang ipagmamalaki ang Department of Tourism. Kasing simple lang daw ito ng pagbibenta ng fried chicken ng isang sikat na Filipino fast food chain na isa sa mga naging kliyente niya. Job number one is to get the product itself to believe in itself. Once we get the Filipino people excited about tourism, then they will in fact attract the world. Ang pinalitan niyang si Lim, nauna nang napaulat na mabibigyan ng pwesto sa Monetary Board, pero itinanggi ito ni Pangulong Aquino. Para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting. Susan Roses nagpasalamat sa mga whistleblower na lumutang para ilahad ang nalalaman sa umunidayaan noong 2004 elections. Ang anak naman niya si MTRCB Chairperson Grace Polla Manzares hangad na matuldukan na ang issue. Narito ang report ni Ian Cruz. The gravest thing that you have done is you have stolen the presidency, not once, but twice! Mahigit 6 na taon na mula nang ibuhos si Susan Roses ang galit dahil sa paniwalang nadayang kabiyak na si Fernando Poe Jr. sa 2004 presidential elections. Sa karawan ng anak niyang si MTRCB Chair Mary Grace Polla Manzares, nagpasalamat siya sa mga whistleblower na lumutang kamakailan kaugnay sa umunidayaan. Una, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga lumabas at naglahad ng katotohanan, yung mga pangyayaring nalalaman nila. Kagaya ng pangkaraniwang botante, dinadalangin ko na sana ay wag na itong maulit. Bagamat iwas ang pag-usapan ng politika sa kanyang kaarawan, may kinalaman rin naman daw dito ang isa sa mga birthday wish ni MTRCB Chair Manzares. Kahit naman hindi ko kaarawan, palagi kong dasal yun, na sana magkaroon na ng linaw, magkaroon na ng desisyon, dahil isang magandang regalo ito, hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa kinabukasan din ng ating mga anak na magkaroon ng hustisya ang katotohanan. Dumating din si dating Pangulong Joseph Estrada upang bumati sa karawan ng MTRCB Chair at tiniyak niya ang suporta sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa isyu ng di umunidayaan sa mga nakalipas na eleksyon. We will never stop until we find out the truth of all this scam, electoral fraud. Sinariwa pa nga niya ang sinabi sa kanya noon ng matalik na kaibigang si The King. Ngingilid ang luha niya. Sinabi niya, Erap, I didn't know that the military can do this to me. Naroon din sa pagtitipon ang iba pang kaanak, kaibigan at katrabaho ni Manzares sa MTRCB. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. 36 na opisyal at tauhan ng PNP sasampahan ng kasong administratibo at kriminal. Kaugnayan ng questionable umanong pagpaparepair sa mga light armored vehicle noong 2007 na umabot sa mahigit 400 milyong piso. Narito ang report ni Leigh Alves.
Hindi man tinukoy kung sino-sino, may mga taga-PNP na raw nakakasuhan sa ombudsman ngayong linggo, kaugnay ng pagbili ng mga segunda manong helicopter ng PNP. Pero di pa man natatapos ang isyong yan, may naungkat na namang anomalya raw sa pulisya. Ibinulgar mismo ng pamunuan ng PNP at DILG ang questionable umanong halaga ng pagpaparepair sa 28 unit ng B-150 light armored vehicles noong 2007. Umabot daw ito sa mahigit 400 milyong piso. Kasong administratibo at kriminal ang ihahain laban sa 36 na PNP officers at personnel, kabilang si dating PNP Chief Abelino Razon at retired Police Comptroller Eliseo de la Paz, isa sa mga binansagang Euro General dahil sa hindi idineklarang halaga ng euros na dinala sa Russia noong 2008. Kakasuhan din ang 6 na supplier. Medyo malaki po yung indikasyon na merong kolusyon. Sila po naman ay bibigyan ng pagkakataon na humarap sa investigasyon ng CIDG to shed light on whatever would be clarified in this matter. Wala pang tugon si De La Paz sa paratang pero si Razon itinanggi na ito. We welcome the start of investigation by the CIDG at I will operate and submit myself to that investigation to clear my name. At tila madaragdagan pa ang mga makakasuhan. Nabisto rin kasing sobra umano ang dami ng mga retiradong pulis na binibigyang pensyon ng PNP. Sa halos 60,000 PNP pensioner, 2,000 o isa sa bawat 3 pensioner, peke. Hanggang 200 milyong piso kada taon daw ang napupunta sa mga ghost pensioner. Ang mga magdurusa ngayon, yung mga totoong pensioner, dahil pansamantala munang itinigil ang kanilang pensyon habang nililinis ang listahan ng mga retiradong pulis. Ngayon po, pinagtutugma na yung pinaka-database ng kapulisan, sino ho yung dapat na nagretiro na, at sino yung binibigyan ng retirement, at makita sino ho yung dapat na hindi bigyan. Para sa unang balita, Lay Alves reporting. Juan Manuel L. Dinamita Marquez nangako na isang magandang laban kontra kay pambansang kamao Manny Pacquiao. Sinabi niyang gagawin niyang lahat para matapatan ang bilis ni Pacman. Darito ang report. Kakarating pa lamang ng Manila Hotel, hindi nagtagal ay bumaba na mula sa kanyang kwarto si Juan Manuel Marquez. At ang El Dinamita ng Mexico, nakapang-jogging na. Kahit nasa Pilipinas pa, patunay lamang na seryoso ito sa pag-iensayo para sa laban nila ng ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao. 10 minuto tumakbo si Marquez paikot ng Carino Grandstand. Ayon kay Marquez, kailangan niyang magpakondisyon para matapatan niya ang kimbilings ni Pacman. I need to train for the speed. I need to train for strength too, because this fight is a different weight. I need more pounds for this fight. I need to train very hard, strength, speed, and I have my team. I have my doctor for help me to this fight. Pagkatapos mag-jogging, dumiretso naman si Marquez sa Manila City Hall para mag-courtesy call kay Mayor Alfredo Lim. Ipinangako niya na mabigyan ng Pinoy fans ng magandang laban. Binigyan din ni Mayor Lim si Marquez at top-ranked big boss na si Bob Arum ng ceremonial key ng lungsod ng Maynila. What we can only say is may the best man win. Sa press con, kinumpirma naman ni Marquez sa totoong video na lumabas sa internet na ininom niya ang sarili niyang ihi bilang bahagi ng kanyang paghahanda sa laban nila noon ni Floyd Mayweather Jr. It's a great medicine for me. It's a great vitamin. The most important is sheep. No pain, nothing. Para sa unang balita, Salima Rafran reporting. Juan Manuel Marquez nakatagdang makipagkita sa Mexican Ambassador to the Philippines ngayong umaga. Mamayang gabi naman ay makakasama niya sa dinner si pambansang kamao Manny Pacquiao. Mula sa Maynila, may live report si Mark Zambrano. Mark? Rhea, puno ang schedule ng Mexican boxer na si Juan Manuel L. Dinamita Marquez habang nandito siya sa bansa. Mula nang dumating sa bansa kahapon si Juan Manuel Marquez para sa World Press Tour ng laban nila ni pambansang kamao Manny Pacquiao, sunod-sunod na ang kanyang mga aktibidad. Kung kahapon ay nag-courtesy call sa tanggapan ni Mayor Alfredo Lim at binigyan pa ng susi ng syudad,
Mamaya naman ay dadaan siya sa Embassy of Mexico sa Makati para sa isa pang courtesy call sa Mexican Ambassador. Ilang media interviews din ang kanyang gagawin bago dumalo sa exclusive dinner mamayang gabi kung saan makakaharap niya sa unang pagkakataon si Manny Pacquiao dito sa bansa. Bukas naman ang mismong Manila leg ng World Press Tour sa Quirino Grandstand na mapapanood ng live dito sa Kapuso Network. Guest din si Marquez sa variety show na Manny Many Prizes at pagkatapos ay dadalo na siya sa opening ng World Pool Masters kung saan si Marquez ang magsa-ceremonial break. May espesyal na misa naman sa linggo na dadalohan ng 2 boksingero sa Manila Cathedral. Rhea, maunang lumipad patungong Amerika si Congressman Pacquiao sa linggo, samantalang Lunes naman ng umaga ang lipad ni Juan Manuel Marquez. Rhea? Maraming salamat, Mark Zambrano, nag-uulat live mula sa Maynila. Pagpapataw ng 12% VAT sa toll tuloy na sa October 1. Libo-libong tao nagbatuhan ng kamatis sa pagdiriwang ng Tomatina Festival sa Spain. Huwag pa ulit, tutok lang sa unang balita. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng unang hirit at Select Toyo.